So, quality of income or quality of earnings. So, ito yung ratio between net cash from operations o yung lahat ng cash na nanggagaling o napoproduce ng inyong business operations to the net income o yung ano nyo, yung income nyo minus yung taxes, minus yung expenses, yung net income. So, anong pinapakita nito? Ibig sabihin lang nito, kung gaano kalakas yung cash. Gaano kalakas yung cash na pumapasok out of your business operations. Baka sa bawat $1, for every $1, gaano karami yung cash na na-generate nun. Okay? Gaano karami yung cash o gaano karami yung cash na na-regenerate noong inyong business operations in comparison to your net income. So, ibig sabihin lang nun, pag less than 1, low quality kayo. Pag 1 or higher, good or better quality of earnings. So, ano pala yan, hindi ka lang basta kumikita. No, mini-measure din yung quality of earnings mo, hindi lang yung basta kumita ka. Hindi lang yung basta ma-maintain mo na may kinikita ka at tumataas yung kita mo. Kailangan tinitingnan mo rin yung kalidad ng kita mo. Kung gaano karaming cash yung na-generate ng inyong business operations and comparing it with your net income. Ay, net income nyo. Tapos yung net cash nyo. Pag pinag-compare mo yon, that is quality of earnings or quality of income. Kailangan alam din natin yan kasi hindi ka lang pwede mag-maintain na may kinikita ka, mataas yung kita mo or may income ka, dumadami yung income mo. Gaano karaming cash o yung perang pumapasok. Ibig sabihin, pag maraming pumapasok na cash, good quality ka. Kasi pagka mabagal yung ng cash, kailangan kang magrepasok. Kasi pag bumababa yung pasok ng cash, yun na yung simula ng pagkalugi o paghihina ng negosyo. Pag yung cash, hindi na mabilis o malaki yung pasok. Yun yung first indicator, yung quality of income or quality of earnings. So, yun yung magandang nalalaman natin ngayon. Financial metric yan pala. So, yun, buti na pag-alaman natin. So, yun. Buti. Pangalawang vlog natin ngayong araw. So, yun lang po.